Ako po si Chaplain Philip Paglia Valerio. Ang nagbibigay ho sa akin ng desire para i-pursue po itong faith in action na kung saan ay nagkakandak tayo ng Bible study regularly, ay ito po yung aking mandate, ito po yung aking calling bilang lingkod ng Diyos na madala ang mga tao sa ubasan niya po, sa kaharian niya at bilang isa din na tagapagturo ng isang negosyo ay yung mga estudyante natin ay sinisigurado ko na hindi lang sa pagkakitaan lang kami magsasama, kundi sinasama ko din sila doon sa nagbibigay ng blessing, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, upang umunlad sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Kung titingnan niyo po mabuti, no, yung mga tao naging successful ang buhay, meron po silang mentor. Kumbaga, sila po yung mag-guide sa iyo kung ano yung gagawin niyo po. Hindi lang basta doon sa bagay na kung saan ay tatahakin nyo, kundi kayo ay i-guide, sabihin kayo ay monitor, mailabas yung kanyang ang skills po natin sa bawat isa. Ang paborito pong Bible verse ay Ephesians 3:20. Bakit po? Kasi nga, sabi po doon sa Wika English, He will give you, sabi niya, very much more than you ask for. Ibig sabihin po, yung mga hiningi natin sa Diyos, mas higit pa sa pinagpipray natin at yung ating mga iniisip, mas mahigit pa ang ibibigay niya. Time freedom, tsaka financial freedom. Kasi po, siksik, lilig at umaapaw. At ang isang motto ko po sa akin bilang leader, pag nagkamali po ang leader, lahat na po mali. Pero ang leader ay gumawa ng tama sa umpisa, sa huli na po lahat ay tama. Yes, good evening po sa lahat. Shout out sa lahat na nandito, si Coach Pam Manalo, si Bal Jojo Babista, si Coach Ramba Lido, si Stella Migote, no? Si John Mart, si Christian, si Dory Imson, si Marlotte Bakala, si Ayan Laharca, si Joyce B, Sheila Camilon, Rey ng Bohol, Vicky Bagilat, si Mary Lapidario, no? JC LCM, Emilinda, Romel Eresma, si Maria Nanette Cook. Wow. Maria P. Kainglit, no? Si Success Rich, si Yoli Alpane, si Jan, Annalyn Belardo, si Manolito, si Mabel Ebrada, si Lars Melegrito, si Coach Donald Pasqua, at saka, natatakpan yung isa, no? Si Mickey G, si Richard Salnungan, si Mickey G, no? Si Alan Elisura, no? Si Lars Melegrito, Mabel Ebrada. Yan. Okay? Magandang gabi sa inyo lahat. Napakaganda tong topic nito. Grabe, no? Grabe talaga. Pero bago niya, meron ako ikukwento sa inyo. Ikukwento ako sa inyo. Alam niyo po, nung kami nasa Europe ng aking mag-asawa, no, bilang OFW, kami po naging domestic helper. Dumating yung point na ang dami na namin pera, tapos kumikita kami ng kalating milyon, at nag-usap kami ng mother ko. Sabi niya, Philip, puro na lang kayo pera, yung mga bata napapabayaan nyo na. Diba? Naglalakihan sila. Iba talaga yung gabay ng magulang. Iba talaga yung kasama mo yung anak. Hindi mo ba alam, sabi niya, Philip, the children are blessing from God. Nung binanggit po ng mama ko yun, medyo parang napahinto ako. Sabi ko, oh, at ang sinagot ko yung sarili ko, yung sinabi ng mother ko, no, na blessing pala ang mga anak. Bakit ko iniwan yung mga anak ko? Yun ang yun ang agad ng tanong ko kagad eh. Parang ako yung nanghinayang na ano ginagawa ko dito sa Europe? Ano ginagawa ko dito? 'Di ba? Despite na meron tayong meron matagumpay tayo doon sa ating pagtatrabaho, nagustuhan tayo ng amo natin, ayaw nga tayo pauwi ng amo natin, gusto niya lang mag-stay doon at marami binibigay sa amin. Tapos dodoblehin pa nga yung sweldo namin. Pero tumatak sa isipan ko yun eh. At sabi pa sa Bible, sa Ephesians 6:6:1, honor your parents. Sabi din, honor your parents, sabi rito, and you will prosper and live long. Ulitin ko po, no?
honor your parents and you will prosper. Sabi, yayaman ka daw at hahaba ang buhay. Tako, sabi ko na naman, pag hindi ko sinunod ang mama ko, ang magulang ko, kabaligtaran nun. Kailangan pala sundin ko yon para yumaman ako at humaba ang buhay ko. Kasi marami kang pera, kagaya doon sa Europe, ang dami nga namin pera, pero may sakit po, yung sabihin yung kalusugan ko po hindi maganda. 'Di ba? Dumating yung point na wala akong ginagawa doon kasi winter, ang trabaho ko po sa garden. Syempre, and ang daming pagkain, walang exercise, nanganganib po ako yung aking kalusugan. 'Di ba? Ang sabi, honor your parents and you will live long. Kaya madalis salita, ako po kumuha agad ng ticket, hindi na nagpaalam sa amo namin, hangga't malaman na lang nila na kami uwi, at pinakita ko yung ticket na electronics pa nga nun, na wala na talagang atrasan, uuwi talaga. Yun. Yun po ang nangyari sa amin at the rest of history na. Kaya yung nangyari sa buhay namin ay naging totoo talaga. Dahil totoo po ang salita ng Diyos. Kaya kung naintindihan niyo po yung mensahe na yon, no? Lalo ng mga sa solo parent, nandiyan yung mga anak niyo, napakapalad kayo. Dahil kagaya ni Coach Ramba, no? Grabe, blessing talaga ang mga bata. Mamaya malalaman niyo po marami ho patungkol sa mga bata. Okay? Ako po yung mag-share na ng screen. Okay? Habang ako Coach Pam, pakilagay nga ako, naka-disable para ako makapag-share. Hello, Coach Pam. Teka lang po, Chaplain. Lalo na Coach Richard, no? Pag ikaw yung nag-asawa na at nagkaanak. Coach Donald, pwede pa si Chaplain kasi ikaw yung host, co-host lang ako. Hindi ko siya ma-co-host. Coach Richard, makinig ka rin, no? Alam nyo, 2 na anak ko. Pero yung buhay namin talaga, dumaan kami sa hirap. Until such one time na meron isang lingkod ng Diyos, tinanong ako, sabi niya, ikaw pala ay lingkod ng Diyos, di ba? Sabi niya, opo. At ang asawa mo rin, for sure, ay lingkod ng Diyos. Opo. Ibig sabihin, yung anak mo, lalo na yung sa napupunan ng iyong misis, pag lumabas yan, blessing yan. That is a seed from God. Seed from God. Kaya yung pangalan na yung Kesaya sa Hebrew word ay seed from God. Kaya Kesaya siya, yung aking si Jisrael. At ang Jisrael naman ay yan ang pinakamagandang babae, no? Nung si Job ay nagkaroon ulit ng anak, no? Pinakamaganda sa buong lupain nila. Kaya siya seed from God, Kesaya, Jisrael. At nung naunawaan ko po 'yon, okay? Doon na po nagsimula nung lumabas yung aking baby na yan. Doon nagsimula yung aming talagang naging extravagant ng buhay namin. Diba? Ang sabi sa akin, that is a genuine seed, no? Seed, that is a true blessing from God, yung anak na yon. Isibihin, nagbabasa po tayo ng Biblia pero hindi natin naunawaan. Iba yung binasa lang, iba yung naunawaan natin. Dapat pala naunawaan natin ito. Kaya itong gabing ito, maunawaan nyo po ito. 'Di ba? Hello, sana nandiyan si Teniente Alan, no? Dahil ang asawa niya nasa abroad. Okay? Kung marinig niya ito, babalik yung kanyang asawa. 'Di ba? Okay ba 'yan? Okay. Start na tayo mag-share, no? I hope na medyo marami-rami po ito. Wow. Children of God. Children's Kingdom. Okay. Bible verses about children. Scriptures on kids and parenting. Kasama po tayo lahat dyan, lalo sa mga magulang. In the Bible, God tell us that children are blessing and a gift from God. Ulitin ko po, no? Ang mga anak po natin, okay, ay pagpapala mula at regalo sa atin, no, mula sa Diyos. Their spirits are filled with innocence, joy, and laughter. Jesus actually tell us to be like children and to come to Him
and full of faith and trust. Learn more about what the Bible says about children in his collection about of the scripture quotes. The popular children's song, Jesus Loves the Little Children, remind us that all are precious in His sight. And no matter your race, gender, or nationality, God wants to see all children come to Him. Jesus denied on the cross for all people. Jesus as children need discipline and correction in order to stay on the right path. God tells us in Scripture that we are His children, and He corrects us as a father. God wants to succeed and have a future of hope and success, just like we want to see for our own children. May the Bible verses about children lift your spirits and remind you of the tender heart that God wants all of His children to have. Share this scripture with your own children and help carry on a godly legacy in the next generation. Mas maganda po katabi niyo yung mga anak. No? Okay, sabi po dito sa Psalms 137, 3 hanggang 5 sa Passion Translation. Ito po Passion Translation, parang ikaw ay pastor na. Ito ay talagang madali na pong sundan. Madali na po, contemporary na po. Okay? Children are God's love gift. Wow! Even pala ang Diyos nagbibigay ng love gift. Ano yung binibigay yung love gift? Children. They are heaven's generous reward. Wow. Ulitin ko, no? They are heaven's generous reward. Children born to a young couple will one day rise to protect and provide for their parents. Happy will be the couple who has many of them. Parang yung misis ko, 10 sila magkakapatid. Dami, no? 10, no? Sino dito yung maraming mga kapatid? O maraming anak? Di ba? Kaya sabi nito, masaya pala pag ang sa mag-asawa marami anak. Cos Donald, narinig mo ba yan? Happy will be the couple who has many of them. A household full of children will not bring shame on your name. Wow! But victory when you face your enemies. For your offspring will have influence and honor to prevail on your behalf. Wow! Ang linaw po nito, no? Meron akong kukwento sa inyo. Nag-usap kami ng misis ko. Sabi ko, mami tawag ko. Mami, pwede pala ikwento ito sa inyo? Kasi mas marami kayong magkakapatid eh. Kami 5, kayo 10. Okay. Alam niyo ba sila, yung kanilang lugar, doon sa lugar nila, yung kamag-anakan nila, sila po nung sila'y bata pa, no? Talagang ang buhay nila ay sila magkakapatid talagang mahirap. Isipin mo karpintero yung tata, yung nanay household. Tapos ang hirap mahirap ibangon sa no? Ibangon. Isipin mo 10 mga anak, 'di ba? Okay? Ngayon, kumbaga pag wala ka, pag mahirap ka, nobody, 'di ba? Inaapi pa nga sa totoo lang, 'di ba? Ganun ho 'yan eh. Lalo pag may mga reunion, nako, pagalingan. 'Di ba? Alam mo anak ko, alam mo anak ko, gano'n. May bahay na malaki. Gano'n na nangyari. Parang contest eh. Kaya nagkakaroon po ng family feud eh, no? Ngayon po, dumating yung time na kasi ang kanyang nanay po ay talagang charismatic, talagang ay intercessor, no? Siya ay lagi nanalangin sa Diyos. Malakas ang faith po niya. Alam niyo po, no? Yung isa pong kapatid ni Mrs., yung bunso pang lalaki, na maloko noon. Maloko yon, si Joy Joy. 'Di ba? Nabarangay pa nga yun dahil tinulungan pa nga namin eh. Isipin mo ang tao, no? Ang mahirap talaga mag-judge. Mahirap talaga mang-api. Alam mo siya ang nagbuhat do sa buong pamilya niya, sa buong angkan niya. Naging pinakabatang kapitan ng barko at the age of 32. Kapitan ng barko, ang laki ng sweldo. Ngayon nagpapagawa po ng additional po kasi yung bahay ni nanay, ang laki, sobrang laki. Sobrang laki ho talaga, first class. Tapos meron pang pinapatay yung bahay para sa mga magkakapatid. Kaya pag nagbakasyon kami doon,
May kanya-kanya kaming kwarto, malalaki. Oh. At ang sweldo eh 800,000 a month. Oh, isipin niyo kaya bumango ang mga bera doon sa lugar nila. Oh, ngayon ang tawag doon sa kay Nanay Doña Anita. Oh, 'di ba? Grabe no? Hello. At least sa 10 yung isa nagtagumpay. Oh, dala lahat 'yon. Yan din ang sinasabi ko doon sa aking mga kamag-anakan na yung Valerio eh bumango, yumaman, eh kayo dala lahat diyan. Parang yung isang kasama, yung isang bodyguard ko na NBI, ang kanyang apelyido ay kagaya ni Coach Pam, Manalo. Pag sa mga pila, eh siya yung priority. Tapos pag nalaman pa ng ang apelyido niya Manalo, ay sir, 'di ba? Akala ano kamag-anak ni Manalo ng Iglesia ni Cristo Naibis na ko yung isibihin ko po. Okay? Next slide po. Bilisan ko lang po, no? Proverbs 22:6, the Passion Translation. Dedicate your children to God. Ulitin ko, dedicate your children to God. Ang linaw po nito. Wala po sinabi sa Biblia na na pabinyagan, no, ang anak. Wala pong binyag sa mga anak, sa mga baby. Wala pong gano'n. Ang sabi rito, dedicate your children to God. Oh, hello. Kaya po ako, nung ako'y bata, dinedicate po ako doon sa church namin. Kasi nasa Bible po, dedicate your children, hindi kasi sabi pabinyagan ang anak. Iba yung binyag. Oh, 'di ba? Ang layo naman ang binyag sa dedicate. And point them in the way that they should go. And the values they learn from you will be with them for life. Oh. Sabi ko ano nakikita po sa inyo, kung ano nakikita ng anak niyo sa inyo, 'di ba? Gagayahin po kayo. Okay? 'Di ba kaya kami tinatawag ng like father, like son, oh. 'Di ba? Pag babae naman sa nanay. Oh. Pero sa totoo lang yung aking anak na babae, sabi ng misis ko ugali ng anak mo pare-pareho sa inyo, pati mukha ko pare-pareho. Okay. Okay, next. Genesis 33 verse 5. Then Esau looked up and saw the women and children. Who are these with you? Tinanong. Tinanong po ni Esau. He asked, Jacob answered, they are the children God has graciously given your servant. May kwento po kasi niyan Alam niyo po yung tungkol doon sa kwento nila, no? The story about Esau and Jacob. Babasahin po natin yan. Di ba, no? Okay. Tignan niyo po, ang ganda ng kwento. Let us go back the story between Jacob and Esau. Esau sell his birthright kasi siya po yung panganay. Binenta niya kanyang pagiging panganay doon sa niyang nakakabatang kapatid, si Jacob. Now, Jacob cook ice too. Nagluto. No? And Esau came into the field and he has weary. And Esau said to Jacob, please feed me with that same red stew, for I am weary. Therefore, his name was called Edom. But Jacob said, sell me your birthright as of this day. And Esau said, look at I am about to die. Naku, namamatay na rin sa gutom si Esau. Kasi siya ay mga ngaso. At si Jacob ay kasama ng nanay niya doon sa gawaing bahay. Kaya marunong siya magluto. So what it is this birthright to me? Sabi niya, ano ngayon? Pakialam po sa birthright ko. Sabi ni Esau, yung panganay. Then Jacob said, swear to me as of this day. Mangako ka, kuya. Tapos nangako po siya at binenta po ang kanyang birthright ni Jacob. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank arrows and went his way. Thus Esau despised his birthright. At ang nangyari po noon, nung kanilang tatay sila babasbasan na. Siyempre, ang babasbasan, siyempre yung panganay. Dahil naibenta po to ni Esau sa kanyang kapatid na lalaki, kaya po nangyari, napunta po kay Jacob. Kaya po si Jacob ay hinirang ng Diyos na ipinangalan sa bansang Israel. Siya po yung pinili ng Diyos. No? Hello? Grabe, no? Okay, syempre, nag-aaway sila. Galit na galit tong si Esau. Sobrang galit niya. Naku, papatayin ko to. Kasi nasa kanya yung blessing No? Hello? Nasa kanya yung blessing. Galit na galit siya. Gusto niya patayin ni Esau si Jacob. Kaya ang nangyari nga po noon, di ba? Ito maganda nangyari.
nung nagtago na si Jacob, no? Nung siya nagkaroon ng pamilya, nung nag-asawa na siya, actually dalawa asawa niya, si Rachel at si Leah, no? Okay, dito malalaman nyo rito sino yung paborito niyang asawa dito. Ah, okay. Okay. Si Rachel ang paborito niya. Kaya mapapansin niyo po yung positioning, no? Nung si Jacob ay pinagyaman na ng Diyos, marami din siya mga tauhan, no? Tapos marami siya mga tupa, mga baka. Ito ngayon yung ano nila pagtatagpo. Kasi hinahanap ni Esau, hinahunting niya si Jacob eh. Kaya ang nangyari po ito, now Jacob lifted his eyes and looked there. Esau was coming. Nung nakita niya si Esau, nako, yan na kuya ko. Yari. And with him were 400 men. Naku, daming tao ni Esau. Daming bodyguard, 400. So he divided the children among Leah. Ginawa po ni Jacob, naku, binukod niya yung kanyang mga anak kay Leah, kay Rachel, at ang dalawa niyang katulong. And he put the maid servants and their children in front. Sabi, may anak din po siya doon. Doon sa mga katulong. Pinesto sa unahan. And Leah and her children behind. And Rachel and Joseph last. Tingnan mo? Pinakahuli, no? Yung paborito niyang asawa, si Rachel. Then he crossed over before them and bowed himself to the ground 7 times until he came near to his brother. No, ginawa, nagbow po 7 times si Jacob at lumapit sa kanyang kapatid. Ito nangyari. Ang nangyari pa po, itong kanyang kuya ay nagmamadaling nilapitan siya. No? Siyempre kakabog-kabog itong si Jacob kasi siya, nakaluhod siya no? Nako, kakabog-kabog siya, daming tauhan. Ang nangyari po, niyakap po siya si Jacob, 'di ba? And fell on his neck and kissed him. Nako, hinalikan sa leeg. Yung kanyang kapatid. Then sila ay umiyak. And he lifted his eyes, no? Nakita ni Esau yung mga babae tsaka yung mga anak and said, "Who are these with you?" Sino bang kasama mo ito? Sabi niya. So he said, "The children whom God has graciously given your servant." Then the maid servant came near and they and their children and bowed them. And Leah also came near with her children and they bowed them. Afterward, Joseph and Rachel came near and they bowed them. Di ba? Dahil sa mga bata, parang din yan doon sa mga yung galit na galit yung magulang na dahil nag-asawa maaga, no? Hindi pa nakapag-graduate, tapos sa research time, nagkaanak na, tapos nagkaroon na ng yung, siyempre, naging lolo't lola na yung magulang, kahit anong galit, siyempre, pag bata, lumalambot eh. Iba talagang bata. Grabe, no? Hello? Bigla lumambot si Esau. Ganda ng kwento po nito eh. Psalms 130 verse 9. He settled his children, a childless woman in her home, as happy mother of children. Praise the Lord. Sa Tagalog, lalo na kayo mga baog believe in the word of God and it will be given to you. Sabi rito, ang babaeng baog ay pinagpapala, binibigyang anak para lumigaya. Wow! Grabe. Ulitin ko, ang babaeng baog, kailan i-receive nyo po to tanggapin nyo po, believe. Pinagpala niya, binibigyang anak para lumigaya. Purihin si Yahweh. 2 Timothy 3:14-15. But as for you, continue on what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learn it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Okay? Yung Word of God po, para tayo maging wise. Matthew 21 verse 15-16. But when the chief priests and the teachers of the law saw the wonderful things he did, and the children shouting in temple courts. Ito po yung time na nilinis po ng ating Panginoon Kristo yung temple na yung ginawang palengke, ginawang marketplace po. At nakita po ng mga chief priests, no, at mga teacher ng mga law ni Moises ang ginawang kababalaghan ng ating Panginoon. At ang ginawa po ng mga bata, no, sa temple courts, ang kanilang isinigaw po, no, ng mga bata, Hosanna to the Son of David. Pag sinabing Hosanna, yan ang mataas na papuri sa Panginoon. The highest praise of God, Hosanna. They were indignant.
Do you hear what these children are saying? Sabi ni Jesucristo sa mga tao. They asked him, yes, replied Jesus. You have never read. Hindi niyo nabasa kasi nakapropesiya po yun. Diba? Nasusulat po yan sa lumang tipan. From the lips of children and infants you, Lord, have called forth your praise. Okay. Psalms chapter 8 verse 2. Ito po. Kasi New Testament po yan sa Matthew. Tingnan natin doon sa Psalm, sa awit. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. Diba? Sabi sa Tagalog, pinupuri ka ng mga bata at bagong silang, ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. This was happened during the time, the temple of God, when Jesus Christ cleanses the temple. Matthew chapter 21, 12 hanggang 14. Then Jesus went into the temple of God and drove out all of those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Then the blind and the lame came to him in his temple and healed them. Okay. Kaya po nangyari, imbis na magalit yung mga chief priests, yung mga tao doon, yung mga nagdinegosyo, kasi tinaob ng ating Panginoon eh. Di ba? Di ba? Nakuha niyo po? Okay? Nung narinig ng mga tao lahat ng nagsisigawan ng mga bata, Hosanna, praise God, the Son of David. Okay, kasi siya po ay galing sa ninuno ni Haring David, si ating Panginoon Kristo. Okay? Kaya po nangyari, wala nang kumalaban, tumahimik ang lahat. Grabe, no? Grabe, amen. Tumahimik lahat ng mga tao doon. Hello, wala sila nagawa na nagpuri ang mga bata sa ating Panginoon Kristo. Okay? Matthew 18 verse 2 hanggang 6. He called a little child to him and placed the child among them. And he said, truly I tell you, di naman, tinawag ang bata sa kaligitnaan ng mga nakakaramihan, yung mga adults. Sabi niya, katotohanan sinabi ko sa iyo, unless you change, no? And become like little children, then you will never enter the kingdom of heaven. Hello, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes one such child in my name welcomes me. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it will be better for them to have a large milestone hung around their neck and to be drawn in the depths of the sea. Ang liwanag ho niyan. Ihimahimahin ko po yan. Okay. Bakit bata? Kasi ang bata po ay siya po ay merong punong-puno ng pag-asa, 'di ba? Meron nga akong naalala eh. Yung bata hindi ko kilala at pwede niyo rin gawin ito, no? Yung bata po, alo kami niyo yan. Sabi niyo, alam mo, Toy o Ineng, bibigyan kita ng malaking pera at marami king bibigyan kita ng sports car. Alam mo, sasabihin ng bata, yehey! Yehey! Tatakbo yan, pupunta pa sa mga kapatid niya sa kalaro niya. So, ay, alam mo, itong mamang ito, bibigyan daw ako ng maraming pera tsaka sports car. Yehey! Di ba? Punong-puno siya ng pag-asa. Yung kanyang believe, sobrang matatag, no? Di ba? Kaya ngayong bata makulit eh. Parang si Jane, no? Si Jane, yung panganay ko. Pag inihiningi yan, tapos nag-oo ako, naku, araw-araw ko, kukulitin ako niya, Papa. Mamaya pa nga yan, Papa. Di ba sabi mo gano'n? Punong-puno siya ng pag-asa. Grabe, no? Biro mo, no? Ilang taon na si Jane? 25? Oh, para siyang bata. Tsaka yung mga tao din sa akin, yung bato sa akin ng mga tao, ang tawag sa akin, si Philip, parang bata. Oh. Sabi niya rito, unless you have changed and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Kaya sabi ng obispo sa akin, talagang bata si Philip. Kita mo, sabi niya ito, pag hindi kayo kagaya ng bata, hindi kayo makakapunta sa heaven. Alam niyo po, nakakatuwa, no? Nakakatuwa. May papakita ko sa inyo. Halos kinumpleto ko na Hindi ko pinopromote ito Yung mga laruan sa yung Space Jam, ni LeBron James sa McDonald's. Natutuwa ako kasi ang ganda ng ang ganda ng mga, di ba, kunwari ito, sinut mo ito. Ayan. Oh, nagdang si LeBron James. Alam mo,
4 na laruan ang binili ko. Actually, 12 yan. Nung binuksan ko, tapos nilaro ko, naku, ang saya ko. Para ako bata. Yung tiyan ko talaga, sobrang umiiyak na ako sa tuwa. Yung tiyan ko, sakit-sakit na. Sabi ko, ano kaya, 12 pa pala yun, meron pa palang kulang. Binili ko ulit yung iba. Kulang na lang, 5, 9, tatlo na lang kulang ko. Hello? Ang saya-saya ko. Sabi ko, grabe, no? Ayun pala, para pala tayong kagaya ng bata. Sabi nga ng Diyos, maging kagaya tayo ng bata. Kinumpit ko yan, wala pang 2,000. May pagkain pa. Sabi ko, ang saya ko, grabe. Di ba? Di ba, no? Di ba? Parang, parang ano yun eh, parang ikaw kung adult ka naman, minsan pag gumana yung pag-i-adult natin, ano to? Di ba? Minsan ano pa tayo, hindi pa tayo satisfied. Merong kakulangan pa, parang tayong yung binigay na yung kaliwa, gusto pa yung kanan. Parang walang kabusugan. Di ba? Walang contentment. Dito halagang 2,000 lang. Hello, pinantitip ko nga lang yan doon sa waiter eh. Dito 2,000 talaga sobrang tuwa ko talaga. Grabe. Para akong bata talaga. Grabe. Naalala ko si Michael Jackson, siya ay bata pa lang, hindi niya naranasan yung pagiging bata. Kasi sila ay hirap, naghihikakos. Parang ako din nung bata ko, wala akong mga laruan, wala, mahirap yung kami noon eh. Kaya ngayon parang bumalik ako sa pagbabata. Di ba si Michael Jackson nagpagawa pa nga ng yung parang ano ba yun? Neverland ba 'yon? 'Di ba parang sa atin Disneyland na gano'n. Tapos mga kalaro niya mga bata, no? Grabe, no? 'Yun ang nagpapasaya eh. 'Yun ang nagpapasaya sa atin eh, di ba? Di ba? Okay ba 'yon? Okay. Therefore, whoever takes if anyone causes of this, ito pa matindi. Oh. If anyone causes one of these little ones those who believe in me to stumble. Kasi ang nangyari po, okay, dapat yung bata, sinasama niyo sa church. Dapat pinapakilala niyo ang Diyos sa kanila. Dapat turuan niyo po sila. Di ba? Hello? Naintindihan niyo po ako? Next, ang salita ng Diyos sa Tagalog, tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. At sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mong nagpapakababa, tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa batang tulad nito dahil sa akin ay tumanggap din sa akin. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. Di ba? Kaya nga may kanta na bata na, Yes, Jesus loves me. Malit, sanggol pala si Gisrel. Yun ang kinakanta niya. Kaya pag may problema ako, wala akong pambili ng gatas noon, wala akong pasustento sa kanya, yun ang kinakanta ko. Ako pa mismo kumakanta, Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Ang bilis po tumugon ng Diyos. Meron ako isang kaibigan, siya po isang pastor din. Ang pangalan niya si Pastor o Reverend Wilbert Balot. Okay. Siya ay nagpunta sa mental hospital. Meron daw 200 na pasyente. Alam niyo po, kinanta niya po yan. Tinuruan niya yung mga mental hospital, no? Yung mga pasyente na kumanta ng ganyan. Yeah, Jesus loves me. Lahat po sila na 200 na pasyente ay gumaling po sila. Hallelujah. Grabe, no? Pwede ba natin kantahin pag tayo may problema? Tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Pwede ba natin kantahin yun? Sabay-sabay tayo. Very effective po yan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells us so. Problema mo pera? May sakit ka? Kantahin natin yan, sabay-sabay. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. At gagawin ko po, hahalikan ko po si Gistril, yung anak ko po. At ang bilis po tumugon ng Panginoon. Yan po ay katotohanan po. Yan po ay tunay na nangyari sa buhay po namin.
Amen. Matthew 18 verse 10. See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. Sabi po sa Tagalog, tiyakin niyo na hindi niyo hahamakin ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Dahil tandaan niyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Kaya pala nung maliit pa si, alam mo yung tayo pala nung mga bata tayo, tingnan mo yung mga kumian na kayo. Naalala ko, yung sanggol pa si Gisrel, ano siya, salita ng salita, tapos nakatingala siyang ganon, wala namang kausap, nasa tabi ko siya, salita ng salita na ganon. Sabi ko, ay, kausap niya yung angel, no? Diba? Tapos minsan, nahuhulog, ay, hindi naman naano. Ilang beses nahulog sa kama, hindi naman siya naano. Diba? Minsan kasi tulog kami. Hindi may iwasan gano'n, di ba? Hindi pala may angel. Tapos ngayon, nung nagkaedad na tayo, akala natin wala pa rin angel. Meron pa rin tayo angel. Hello? Tuturuan kayo tungkol sa angel. Gusto niyo matuto sa angel? Kunwari, example lang ha. Example. Kunwari si Ramba ay, si Ben ay single. Kumbaga, dalaga. Wala pa anak. Natipuhan ko siya. Type ko siya. Gusto ko siya ligawan. Kakausapin ko yung angel ko. Angel, kausapin mo yung angel ni Ramba. Sabi mo, ikaw nang kumbaga siya manliligaw. Kakausapin yung angel niya. Tapos, sa atin parang si Cupido eh. Papanahin ni Cupido. Saan ba? Meron ba Cupido sa Bible? Wala namang ganun. Siguro doon lang kinuha yun. Di ba? Ganun yun. Kunwari, meron kang gusto doon sa tao. Di ba? Huwag mo utusan yung angel ha. Magpapaalam ka sa ama. Ama, hiramin ko muna yung aking guardian angel. Meron akong utos, meron akong sasabihin. Huwag nyo gagawin, alipin po yan. Hindi utusan yun ha. Okay? Ang sabi ko dito, nagbabantay. Diba? Papakusapan mo lang. Okay? Dami nyo natutunan po, no? Okay. Like, sabi rito sa 1 Peter 2:3, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Now that you have tasted that the Lord is good, sabi sa Tagalog, gaya ng sanggol na bago panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual, yun pa yung word of God, upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayon, naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon dahil ipinanganak na kayong muli. Talikuran ninyo ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkakaingit at lahat ng paninirang puri. Yan. Okay ba yan? Kaya nga po pag sa korte, mas pinaniwalaan ng judge yung bata. Kasi bata rin pwede magsinungaling. Tsaka pag nagkaroon ng krimen, ay dinadala doon sa Boys Town. Hindi ho kinukulong. Di ba? Mark chapter 10, 13 hanggang 16. People were bringing little child to Jesus for him to place his hand on them. But the disciple rebuked them. Ito pa matindi. Nilapit ng, nirebuke o pinagbawalan ng mga magulang yung anak nila lumapit kay Jesucristo. No? Yung ipagpipray na ni Jesus Christ, yung mga bata. When Jesus saw, he was indignant. He said to them, let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Truly, I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. And he took the children in his hand, placed his hands on them, and blessed them. Yan. Kaya kailangan lagi nyo kasama sa yan, sa panalangin, di ba? Okay? Proverbs chapter 22 verse 15. Folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline will drive it far away. Sabi sa Tagalog, Kawikaan 20:15. Ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit magiging matuwid sila kung didisiplinahin. Di ba? Hello? Di ba hanggang ngayon tayo ay bata pa rin? Pilyo pa rin ako eh. Pero tinutuwid ako ng mentor ko, tinutuwid ako ng misis ko. Ay, Felipe. Ikaw Di ba? Yung anak ko pa nga siya, sabi niya, Chaplain, pag nakita niya may ginagawa hindi maganda, Chaplain. Di ba?
Chaplain, tawag sa akin, Chaplain. May ibig sabihin nun eh. Eat na Chaplain. Ganun. Nakakatawa, no? Deuteronomy chapter 6 verse 7. Impress then on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Sabi sa Tagalog, turuan nyo sa inyong mga anak. Pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ituro sa nila ang mga utos na nasusulat sa Biblia. Okay? Kaya pati sa pagtanda nila, dala-dala pa rin nila ho yun. Kumbaga, seed ho yun eh. Mamumunga po sa kanila yon, yung salita ng Diyos. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 6, 1-4, the children, sabi niya sa mga anak, obey your parents in the Lord. Di ba? Kahit tayo may mga anak na, may magulang pa rin tayo. Di ba? Tayo pa rin ay patuloy na sumunod sa ating mga magulang. For this is the right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Nangako ang Diyos, yan ang unang pangako ng Diyos. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Sabi naman sa mga tatay, fathers, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Grabe naman kasi pinsan may magulang eh. Talagang gulpi sarado eh. 'Di ba? Kaya ang mga bata, sabi niya, sa totoo lang ako disiplinarya naman. 'Di ba? Ako disiplinaryan, kaya ganyan. Mali ho 'yun. Kaya ang mga bata nagre-rebelde. Kaya sabi niya dito, do not exasperate your children. Huwag masyadong kagalitan. Sumasama ang damdamin. Hindi lang makaganti sa iyo 'yun. Pero sa totoo lang, galit na galit sa iyo 'yun. 'Di ba? Naalala ko si Joshua nung siya ay maliit pa. Sabi niya, alam mo, sinabi niya sa akin, hindi kita gagayahin. Masamang tao ka. Nasa school niya yon nung siya ay high school. Naku, hindi ko makalimutan yon. Okay ba yon? Pag nagalit naman ako, sobra-sobra naman ako magalit eh. Di ba? Pero man, tagal sa abroad, tapos pag uwi ko, ginulpi ko pa siya. Minsan lang kami magkita after 2 years. Oh. Exodus chapter 20 verse 12. Sa mga anak naman, honor your father and your mother so that you may live long in the land of Lord your God is giving you. Biro mo, bibigyan tayo ng lupa ng Diyos. Hello? Sinabi niya ba, 1 hectare lang o 2 hectares lang? Oh. Hello? Oh. At mamumuhay tayo doon. Sabi sa Tagalog po, anak ko, digin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwa ng bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang iyong mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, crown. Parang kwintas na may dalang karangalan. Parang nanalo ka sa Olympic ilang beses. Dahil ka champion. Mark chapter 9, 36-37. Okay. Dito na tayo sa Tagalog. Tinawag niya ang isang bata at pinatay sa gitna nila. Pagkatapos kinalon niya ito at sinabi sa kanyang mga grad, ang sino tuwang, sinabi ko na pala ito kanina. Okay. Colossians 3:20. Children, obey your parents in everything. Ulitin ko, obey your parents in everything. For this pleases the Lord. Everything. Diba? Children are blessing from God. Hebrew chapter 12 verse 6. For the Lord disciplines those He loves. Oh. Ang nakakatakot nito, parang hindi walang nangyari sa atin na parang alam niyo yung sabihin na parang ang tingin mo yung parang smooth yung yung sailing mo. Hello? Hello? Alam niyo ba sa dagat may alon? Hello? Sino yan? Pero hindi niyo ba alam sa dagat kahit paano, kahit walang bagyo, di ba may alon? Hello? Sabihin kahit paano may alon. Sabihin, pag ang buhay natin napansin mo parang walang alon, naku, kabahan ka. Ikaw na yata pinakamabait o banal sa buong mundo. Sino ba hindi nagkakasala? Di ba? Doon kayo mangani, doon kayo magtaka. Hello? Kaya kung mayroong bagay na hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin, may tinutuwid ang Diyos sa atin. Dinidisiplina tayo ng Diyos. Sabi niya, and He punish each one of He accepts as His child. Ang linaw ho niyan. Hello? Grabe, no?
Ephesians chapter 6 verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Oh, tayo mga tatay, hindi lang nanay, dali natin yung mga anak natin sa church. Hello, dali natin kay Lord. Hindi lang yung nanay. Kasi nung mga bata kami, ang nagdadala lang sa amin doon, mama ko, 5 kaming magkakapatid. Yung father ko pag umuwi pa sabi niya, ay, simba kayo na simba. Tapos basbasa mo nga ng holy water yung mga anak mo. Para naman siyempre dahil mainit ang ulo, may problema, 'di ba? Nabubuntong sa mga anak. 'Di ba ganun talaga 'yun eh. Dapat pala pati tatay dapat sama-sama po tayo. Proverbs chapter 20 hanggang 7, a righteous man who walks in his integrity, how blessed are his sons after him. Alam niyo po, no? Alam niyo po, pag ang magulang niyo, 'di ba? Merong siya ay may integrity na tao, pati yung mga anak niya dala niya. Naku, sabihin, dala niya 'di ba? Dahil sa yung tatay, even ang ating Panginoon, nung nagkasala ang anak niya na sila Solomon, ayun, tatay nila si David, at yung mga kapopuan, ang sabi ng Panginoon, dahil sa yung tatay na si David, hindi ko kukunin ang mga ibinigay ko at pati ang yung mga posisyon na bilang hari sa Israel. Dahil sa tatay. Di ba kaya minsan pag tayo nagpi-fill up ng application form, no, kahit napatay ng tatay natin, kagaya ng papa ko, patay na, 2,000 pa. Pero nakalagay sa application form, pag nagpi-fill up tayo, father's name. Di ba? Di ba kinukumpleto natin yon? Tapos pag nalaman nila, oh, tatay mo si ano? Kaya minsan pag yung nahuhuli ako ng traffic enforcer, tapos papakita ko yung lisensya. Kasi ang papa ko po ay naging hepe po doon sa Makati, lalo na sa Hagad, yung motorcycle unit. Siya po ay naging lecturer o trainer ng mga MMDA. Pag nahuli ako, sabi ko, hindi ko bago ko bigay mo na yung lisensya ko, sir, tatay po ako ni ako po yung pangalan. Sige nga, tingnan ko nga, akin na yung lisensya. Pag tinignan, oo nga no, boss namin yan. Bakit? Mali naman kasi ginawa mo ganyan. Sinishare mo na lang ako. Susunod ay opo, salamat po. Di ba lusot? May failure kasi ako noon Hindi ako nasunod ng traffic violation 'Di ba? Hello, magulo pa ang utak ko noon Okay. Ephesians chapter 6 verse 4, and the fathers provoke not your children of wrath, but bring them sinabi ko na pala. Okay. Kaya tayo ay blessed po tayo bilang anak. Okay? Okay. Actually, tapos na po tayo sa ating pag-share. Okay. Tayo po ay mananalangin.